Ilang araw matapos na maipasa sa Senado at Kamara ang 6.3 trillion peso 2025 General Appropriations Bill ay naghayag ng matinding pagkadismaya si dating Senate President Juan Miguel Mig Zubiri. Si Troy Gomez sa report. Sa isang interview sa Senado, pinuna ni Zubiri na karamihan sa ahensya ng gobyerno ay di nataasan ng pondo. Ito ay sa kabila ng rekomendasyon ng mga senador na dagdagan. Kabilang sa mga di nadagdagan ng pondo ay ang Office of the Vice President at Department of Education, habang nabawasan naman anya ang pondo para sa AFP modernization. Not just OVP but almost all the departments, di ba, natanggalan sila. So, sayang. Parang naging back to NEP yung mga departments. Yung back to NEP. Di bakit pa tayo nag-hearing? Kasi kung NEP na lang, di paglabas ng NEP, galing sa DBM, di diretso approve na. Di ba? Bakit pa tayo mag-hearing? That's not good precedence. Si Zubiri ay kasama ni na Senador Ronald Bato de la Rosa, Bongo, Pia Cayetano at Amy Marcos na di pumirma sa Bicameral Conference Committee report na naglalaman ng 2025 proposed national budget. Isang araw matapos naman na maratipikahan ng Senado at Kamara ang proposed national budget, ay nagayag din ng pagkadismaya si Department of Education Secretary Sani Angara. Sa isang tweet, naghayag ng pagkalungkot ang dating senador matapos bawasan ng 12 bilyong piso sa 2025 na pondo ang Department of Education. Si Zubiri ay naghayag ng suporta sa sinabi ng kanyang dating kasamahan sa Senado. Under Article 5 of the Constitution, education should have received the highest priority in the budget of our country, budget of Congress, coming from Congress. And therefore, now, hindi na po yan ang nangyari. Nakikita ko po frustration ni Senator Angara, ni Secretary Angara, na I fully support. Kaugnay nito ay naglabas na rin ang pahayag si Senator Amy Marcos ukol sa panukalang 2025 national budget. Nanawagan si Senator Amy sa kanyang kapatid na si Bongbong Marcos na tutukan ang kasalukuyang issue sa budget at nagpaalala na ang pangingialam ng ilang mambabatas sa ilang departamento ay labag sa batas. Sa panig naman ni Senadora Grace Poe, chairperson ng Senate Committee on Finance, sinabi niya na ipapaubayan na niya sa Pangulo kung ano ang gagawin sa ipinasang panukalang budget ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.